Tonight, we meet a Filipino artist who is set to represent the country in 2 international art shows in Europe next month. Joining us via Zoom is Frederick Epistola. Frederick, good evening. Welcome to the program. Good evening, Miss Menchu, at sa lahat ng nanonood po. Okay. Before anything else, can I just say, wow ha, ikaw ang magre-represent ng bansa sa Florence Biennale sa Italy at Paris Expo Art Shopping. So, ano po ba yung mga event na ito? Well, basically yung Florence Biennale is a international art exhibit na dinadaluhan ng more than 800 artists sa buong mundo. Ginagawa siya every 2 years sa Florence, Italy, na alam naman natin, yun yung center ng Renaissance noong unang panahon. Yung Art Shopping Paris naman is, they call it the main event, art event ng Paris. Hindi ako ang nag-iisa lamang na magre-represent ng country natin. May mga delegation tayo kasi itong Florence Biennale is like an Olympics ng arte. So iba-ibang category. Yung category ko dito is video art. Then sa Art Shopping Paris is ang issue-show ko dito yung abstract painting ko. Okay, paano nito napapakita ang kulturang Pilipino? Well, ang sining kasi ay ekspresyon ng ating kultura. So dito sa world stage na to, mas ma-highlight yung kultura ng ating ng Pilipinas kung napapakita natin kung ano nga ba ang itsura ng sining natin. Siguro ito ang isa sa pinakamagandang paraan upang ipakita ang sining ng mga Pilipino sa mundo. Pero hindi ito ang unang pagkakataon no, na naipakita ang likha ninyo abroad. Maraming beses nyo na rin nagawa to sa mga nakaraang taon. Aling event o exhibit ang hinding-hindi nyo malilimutan? Siguro yung last year, yung ginawa ko sa Armenia Art Fair, saka yung nung nag-unveil ako ng isang public sculpture sa Katara Cultural Village sa Doha, Qatar. Kasi ito yung nagre-represent ng culture natin at linagay siya doon sa Filipino Corner sa isang malaking artist village sa Doha, Qatar. Okay, well, ang dami mo ng achievements pero dito sa bansa natin, ikaw ang founder at head curator ng Art Show Philippines. Ito ay isang online platform no, para sa Pinoy artists. Maaari mo bang ikwento tungkol yung sa komunidad na ito? Well, ang Art Show Philippines kasi ay nag-umpisa during pandemic. That time kasi nagka-problema ang mga artists kung paano sila magbebenta or paano nila i-showcase yung mga artworks nila. So naisipan ko na magtayo ng isang online platform upang matulungan itong mga artists na ito. So hanggang lumaki yung community. At ngayon, nagre-represent na rin kami sa iba't ibang country para mag-exhibit during our Independence Day. Like sa Bangkok, Thailand, kami nag-represent ng visual arts para sa ating Independence Day celebration. So, ang technology kasi is a great equalizer. Magandang platform siya to showcase our artworks. So it opens up more opportunities. Pero kumusta naman yung demand para sa mga artwork sa Art Show Philippines? Well, nakakatuwa siya at mas malaki ang... meron din kasi may kaming physical gallery, mas nakikita namin na mas maganda ang reception ng mga collectors kapag online. Kasi mas madali nilang ma-appreciate ito. Unlike sa physical gallery na pupunta pa sila doon sa mga exhibit area para makita yung artwork. Pero anong trends ang nakikita ninyo ngayon sa art na gawang Pinoy? Ano yung mga popular? Well, yung contemporary art is a art ng ating time. So, yan yung popular. Kasi ang contemporary art is a global art na eh. So, ito yung, at nakikita namin ang trend dito na mas bata ang nagiging collector ang nag-appreciate ng art natin. May study kami sa Art Show Philippines na 25 to 40 years old ang nagiging collector na ngayon ng mga artworks natin. So isang magandang senyales ito na kaya nagiging vibrant ang art scene natin dito sa Pilipinas. Well, bilang visual artist na nagre-represent sa Pilipinas sa international art events, ano ang tingin mong kailangan para mas magtagumpay pa ang likhang Pinoy sa global stage?
Actually, marami. Dapat ma-involve ang lahat. Ma-involve ang government institution, yung private sector, yung community mismo to promote yung ating sining. Hindi lamang ito kailangan na sa isang sektor lamang sa amin, sa industriya namin. Ngunit dapat holistic ang approach natin sa pagtingin dito. Tandaan natin, ang sining ay parte ng kultura at ang kultura ang dapat na pundasyon ng ating bansa. Alright, thank you at good luck sa Europe, artist Frederick Epistola. Maraming salamat po.